Salamat po sa gupit ni Fer. Walang anuman, iho. Bumalik ka ulit minsan. Lumabas si Jean mula sa barbarya at sinalubong ang sariwang hangin. Hinaplos niya ang batok niyang bagong gupit. Nawala na ang bigat, hindi lang ng buhok, kundi ng kung anong mas mabigat pa roon. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan siyang huminga. Hinayaang lumubog ang pakiramdam. Sa wakas, malaya na sa lahat ng buhok na iyon. Huminto siya sa gilid ng daungan at tumingin sa dagat. Walang katapusan ang lawak nito. Abo at pilak sa ilalim ng maputlang langit, kumikislap ang ibabaw sa liwanag. Humaplos ang alat ng hangin sa kanyang mukha. Malamig, pamilyar, umaabot sa isang bahagi ng kanyang sarili na mas malalim pa sa alaala. 8 taon at wala akong maalala sa panahong iyon. Ano ang nangyari sa akin? Ang lalaking iyon. Sino kaya siya? Nakakapagod. Ang ulo ko. Yung batang yun, 7:00 na. Nasaan na kaya siya? Baka may iba na naman siyang pinagkakaabalahan. Nag-aalala ako baka kahit anong nangyari na naman sa kanya. Okay lang siya, basta hindi ulit siya sasakay sa barko. Siya nga pala, Honor. Baka hanapin ako ni Jean. Sabihin mo may pupuntahan ako. May bago kang misyon. Oo, mawawala ako ng ilang araw. Habang nagsasalita siya, tila hinila ang kanyang isip pabalik. Sa gabing iyon sa handaan ng mga maharlika. Nakatayo siya noon sa pasilyo sa labas ng pangunahing bulwagan. Nakasandal sa pader sa tabi ng isang bahabyang nakabukas na pinto. Mahina ang mga boses sa loob, ngunit sapat para marinig. Sa SG Hotel. Doon tayo magkikita. Makalipas ang 2 araw. SG Hotel. SG Hotel. Iyon ang sunod kong destinasyon. Ang hangin ay gumalaw sa kagubatan na parang may sariling buhay. Bumulong ito sa pagitan ng mga baluktot na sanga, tinatanggay ang mga tuyong dahon sa mabagal na pag-ikot sa lupa. Mabigat ang hangin, puno ng isang bagay na mas matanda pa sa panahon. Dala ang amoy ng bakal at pagkabulok, ang samyo ng mga bagay na hindi namatay ng maayos. Sa gitna ng lupang natatakpan ng dahon, may isang nilalang na gumagalaw. Maputla ito, payat, masyadong mahahaba ang mga braso at matatalim ang galaw. Mabangis, parang isang bagay na iniwan na ang dati nitong anyo at naging mas hilaw, mas mabangis. Hinahalungkat nito ang mga damo at sanga, humihinto lamang nang may marinig. Mga yabag, pantay, hindi nagmamadali, papapalapit. Napatigil ang nilalang. Tumahas ang ulo nito. Humarap ito sa direksyon ng tunog, kasing tahimik ng isang mandaragit o marahil isang biktima. Mula sa hamog, lumitaw si Jim. Mahinang kumikislap ang kanyang mga mata, isang malamig na asul na liwanag na hindi kumukurap. Sa ilalim ng kanyang balat, ang mga ugat sa kanyang mga braso at leeg ay tumitibok sa parehong asul na liwanag, gumuguhit na parang kidlat sa kanyang katawan sa mabagal at ritmikong pag-agos. Blanko ang kanyang ekspresyon, hindi ang blankong dulot ng pagkalito o antok, kundi ang blankong dulot ng isang bagay na naubos at napalitan ng iba. Walang takot, walang galit. Isang malamig, ganap na katahimikan, mas mabigat pa sa alinman. Mahinang sumitsit ang nilalang, bahagyang ikiniling ang ulo. Sa lahat ng taon nitong pagkapang sa kagubatang ito, hindi pa ito nakakakita ng katulad nito. Hindi umatras si Jean.
Naglakad siya pasulong sa parehong mabagal na bilis. Ang liwanag ng buwan ay malinaw na gumuguhit sa kanyang anyo sa gitna ng hamog. Isang nagising na puwersa, lumalapit sa isang bagay na hindi pa nauunawaan kung ano ang haharap nito. Dahan-dahang binitawan ng nilalang ang kinakain nito. Umusbong ang isang mahinang ungol sa lalamunan nito, gumugulong pataas sa dibdib. At bigla, tumalon ito, mabilis, mataas, nakaunat ang mga kuko, diretso sa mukha ni Jean. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jean. Sa isang iglap, umangat ang kanyang kamay, hindi bilang depensa, hindi dahil sa takot, kundi parang pagtaboy lamang sa isang maliit na bagay. Sumara ang kanyang mga daliri sa bunga ng nilalang sa kalagitnaan ng hangin, tuluyang pinahinto ang galaw nito. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, unti-unting naglaho ang katawan ng nilalang. Hindi marahas, hindi pira-piraso, kundi marahan. Parang bangungot na nawawala pagmulat. Naging abo ito, at pagkatapos ay alikabok, na agad tinanggay ng malamig na hangin sa gabi, papalayo sa pagitan ng mga puno. Ibinalik ni Jean ang kanyang kamay pabaga. Tulad ng inaasahan ko, hindi ka ordinaryong tao. Kumilos ang katawan ni Jean bago pa man siya makapag-isip. Sumiklab ang asul na liwanag. Sa isang tibok ng puso, narating niya ang pinanggalingan ng boses. Isang kislap ng galaw na nag-iwan ng kuryenteng hangin sa likuran niya. Sumuntok siya ng buong bilis. Umangat ang kamay ng lalaking nakahood. May lumitaw na talim sa kanyang hawak. Mahaba, madilim. May ukit na mga simbolong tila gumagalaw sa liwanag ng buwan. Parang buhay ang mismong metal. Nagtagpo ang bakal at lakas ni Jean. Isang tunog na parang kulog. Kumalat ang shockwave sa kagubatan, nagpayanig sa mga puno at nagpahulog ng mga tuyong dahon. Malakas ka. Mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ikaw, hindi ka kaaway. At bigla, dumating ang sakit. Walang babala. Isang matinding kirot sa likod ng kanyang mga mata. Mas masakit pa sa anumang suntok. Napaurong siya. Kumislap ang asul na liwanag sa kanyang mga ugat. Unti-unting humihina. Parang ilaw na nauubusan ng lakas. Umingin ang mundo. Bago pa siya tuluyang bumagsak, may mga kamay na sumalo sa kanya. Matatag, maingat. Hindi pa bagsak, kundi marahang ibinaba. Tahimik siyang hinawakan ng lalaking nakahood. Tignan mo, ang bulaklak na ito ay kahawig sa iyo. Gusto mo? To be continued.